Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. Dito po ngayon sa Diamond Heights, Lipa, sa may Lipa City, Batangas para ipakita sa inyo ang isa sa mga model unit na ino-offer nila dito sa project ito. So ayan po sa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort sa Pocarian Estate Broker at nanonood po kayo ng aking house tour for Jade Single Attach. Okay, so si Jade Single Attach po ay mayroong minimum lot area na 120 square meter na floor area of 98 square meter. 4 bedrooms, 3 toilet and bath, complete turnover. Meron siyang balcony and carport for 2. Available through bank financing. Okay. So, napakaganda po ng design ng ating Jade single attach. So, yung minimum lot area na 120 square meters ay mula po dito sa pader niya, 3 meters po na setback. No? So, hindi po gantong kalawak yung 120 square meter. So, ito kasing model house nila ay 169 square meter ang lot area. So, kung gusto mo ng malaking lot area, pwede naman. May mga available din po sila na gantong kalaki. And dito naman po sa side, meron pa rin po kayong 3 meter na setback diretso po. Yan. So, pwede ka talaga mag-park ng dalawang sasakyan. So, dito po sa side, meron pa po kayong sliding door from dining area palabas po dito sa iyong lanay. And sa likod, meron pa rin po kayong 2 meter na setback. Pwede mong gawing dirty kitchen, service area, or laundry area. So, yung property line mo ay hanggang dito lang kasi ito na yung firewall niya. So, diretso po yan dun sa firewall po kanina sa harap ng bahay. Okay. So, pasok naman po tayo ngayon sa kanyang main door. So, kung papansin po ninyo, malalaki yung mga bintana sa harapan at matataas. Kapag binuksan mo yan, maganda yung natural lightings at ventilation. So, kung papansin po ninyo, ito yung kanyang main door. Solid panel wood at 90 cm ang lapad. So, naka-tiles na rin po ng 60 by 60 ceramic. At mataas yung kanyang kisame. So, para sa akin, I think mga 3 meters mahigit ang taas nito. Ito yung mga bintana kanina. So, pag binuksan mo yan, pwede mong isarado itong mga screen. So, lahat ng bintana po nila may mga screen na rin po. Katulad niyan. Tulad nito, may mga screen na din po. No? Okay. So, kung papansin po ninyo, ito lang yung medyo nakikita ko na hindi ko masyadong gusto. So, nasa gitna kasi yung hagdan niya. So, parang kung ito ay open concept, wala siyang hagdan sa gitna, parang para sa akin, mas mukha pa siyang malaking tignan. Pero ang kagandahan lang nito, nagkaroon ng division, yung dining area at yung kanyang living area. So, kayo na lang pong bahala kung paano yung ma-maximize yung ilalim ng hagdan. Pwede mong gawing storage area. So, nasa nyo po. So, dito naman, yung kanyang first bedroom sa ground floor. So, kung meron tayong kasama sa bahay na nahihirapan na po na umakyat, pwedeng-pwede to. Pero ang kasya lang po dito ay single size bed. Dito yung headboard niya. So, saktong-sakto lang yung haba na yan. So, may malaking bintana pa din. At meron na po siyang built-in cabinet. Tulad yan. So, ito yung kanyang built-in cabinet. May mga salamin na din po, no? So, aluminum itong kanilang built-in cabinet. May space pa rin dito, additional space for, I think, table. So, punta naman tayo ngayon sa toilet and bath sa ground floor. So, ito naman, ito yung actual turnover. So, floor to ceiling yung tiles. May mga glass divider na rin sa shower area. So, yung actual turnover ng lavatory, yun po, at yung kanyang toilet. Okay. May mga soap holder. So, maganda rin yung pagkaka-tempered glass ng kanilang
glass divider dito. At napakaganda rin po ng nilagay nila na shower head. So, parang, yan, basta ganyan. Hindi ko alam, nalimutan ko na kung anong tawag sa ganyan style ng shower. Pero i-comment nyo na lang po no, sa baba. So, yan. At dito, meron ka pang lagay ng mga toiletries mo sa gilid. So, di ba, pinag-isipan talaga itong bahay na to. Sa pintuan naman, ito po, I think mga flush door, pero ang ginamit na materialis dito hindi basta-basta na bubulok kahit mabasa. At ito naman yung kanyang dining area. So dito, kahit maglagay ka ng 8-seater dining table, maluwag pa din. And ito naman yung kanyang kitchen. So, di ba, napakaganda ng design ng kitchen niya dahil nakatago po dito sa area na to. So, yun na po yung actual turnover. So, may mga cabinet, naka-natural granite countertop, at may cabinet na po. Tulad yan. So, pakita ko mo sa inyo paano bubukas. Ayan. So, ganun din dito. So, dito naman, sa space na to, dyan mo pwedeng ilagay yung refrigerator mo. Okay. So, ito na yung pintuan, palabas po sa service area. May mga screen, ang mga bintana. So, kagandahan sa Lipa, malamig po dito. Kaya po, kahit wala kang ganong aircon, tamang-tama pa din. So, ito naman yung kanyang hagdan. So, ang design, mga kahoy ito, at may mga tubular. So, bato po yung hagdan nila, buhos. Bato yan, mukhang matibay din. At naka-tiles. Okay, and may mga stopper po. Bakit naman tayo ngayon sa second floor? So, kung papansin po ninyo, medyo maliwanag din yung hagdan dahil may bintana siya dito na pwede mong buksan at meron din pong screen. So, next naman, ito na yung second floor. So, pag-akyat mo dito, parang meron ka pang maliit na family area. Pwede ka maglagay ng mga upuan dito. At ito naman yung kanyang first bedroom. So, medyo maluwag. Ito, compare mo dun sa kwarto sa baba. At ito, sigurado kahit maglagay ka ng double size bed, maluwag pa din. So, may mga built-in cabinet din. At dalawa yung bintana po ng kwarto na to. At may butas na rin po siya for window type aircon. Okay. So, dito naman, ito naman yung kanyang second bedroom. Meron na rin siyang built-in cabinet, katulad ng sa mga ibang kwarto. At ito, mas malawak ito kasi kung papansin nyo, medyo may papasok pa siya. Tulad niyan. Okay. So, next naman, yung toilet and bath sa ground floor. So, ito, halos magkasing laki lang po ng toilet and bath. Sa second floor pala to, second floor. At yung sa ground floor, halos magkasing laki lang. Same lang din naman po yung materials na ginamit. And lastly, ito naman yung kanyang master bedroom. So, si master bedroom, siya po yung pinakamalaki. Pero kung papansin nyo, parang sakto lang, di ba, yung laki. Pero ang maganda kasi sa kanya, meron siya ditong space for walk-in closet. May makikita po natin. So dito, kahit maglagay ka ng mga queen size bed, maluwag pa din. Kasya pa rin yung mga maliliit na side table sa gilid. So kung maglalagay ka ng queen size bed hanggang dito, aabutin yung pinakapaanan. So makakadaan ka pa rin naman po. So punta naman tayo dito sa kanyang provision for walk-in closet. O, ayan. So, ayan. Diba? Malaki yan. Pag nilagay niyo po ng mga cabinet, malaki po yan. At, ang napakaganda rito, malaki po yung toilet and bath ni master bedroom. So, same lang naman, floor to ceiling yung tiles, yung mga materyales katulad ng toilet, lavatory, same lang po yung materyales
pero mas malawak siya. Tulad nitong shower area, kung papansin nyo, sliding door or glass divider ang ginamit nila. Sliding glass divider ang ginamit. So, malawak. Ito. Okay. So, meron ding mga toiletries dito. So, next naman, punta naman tayo sa balcony. So, ito yung kanyang balcony. So, magaganda rin yung sliding door na ginamit nila. May mga screen din yan. At malawak po yung kanyang balcony. Okay, so ang maganda rito, pansin nyo naman, stainless yung kanyang railings at tempered glass po yung ginamit. Okay, so ayan po yung aming Jade single attach. Sa mga amenity pala, meron silang basketball court, clubhouse, parks and playground. Ito po pala yung computation niya na makita nyo ngayon sa screen niyo. So ito yung kanyang total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization at required gross monthly income. So medyo may papasok pa yung location ng project, pero konti lang din naman from the town proper po ng Lipa at malapad naman po yung mga kalsada papasok. So sa bayan ng Lipa may mga hospital, may palengke, may mga simbahan, may mga school na rin naman po na makikita doon. So okay, so kung gusto niyo po mag-inquire ng aming Jade Single Attach, please contact me on my mobile number or Facebook page. Thank you.